Salamat sapagkat ang ubo ay pansamantala. Ito ay simple lamang kay Lord. Hallelujah. At ngayong taon na ito, ang topic ito ipipresent pa namin sa board pero yung monthly theme at itong buwan na ito, ang pinaisip ni Lord sa atin ay pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Italaga ang buhay sa Panginoon. At nung mga nakaraan ay marami din akong mga palso sa aking buhay yung 2025. Pero yung palang ibig sabihin ng equipping ay to mend, to make right. Inaayos ka muna, parang nabalian. Ang hirap magtrabaho kapag may depresya. Yung iyong tuhod, mahirap magpasan. Naranasan niyo na masakit ang tuhod? Tama-tama si Ma'am Sandra. Naranasan niyo masakit ang balikat? Ako nakaranas yung hindi ko maitaas. Ultimong hubad kailangan pang katulungin ng iyong asawa eh. Ikaw mag-umpisa, siya magsusundo sa yung damit. Ang hirap. Yung mga karaniwan mong ginagawa, hindi mo magawa. Yung palang ibig sabihin ng to be equipped, yung equipping, to mend. Sulsihan, tahian, yung lambat, kapag punit, hindi ka effectively makakahuli. Kaya makikita mo yung mga namalakaya, yung mga nangisda, pag uwi nila, sinusulsihan nila para maging effective. Noong 2025, pwede tayong maglingkod, obligasyon, yung bang dahil kailangan. Pero may higit pala po doon. Higit sa obligation ay yung madama mo yung napakasaganang pag-ibig ng Diyos at ikay maglilingkod. So inayos. Pinaayos kay Lord. At salamat sa Diyos, lalo niyang pinapalawak, lalo niyang palalawakin ang iyong ministry. Kasi ikaw mismo, yung katangian mo, ipaayos mo kay Lord. Pwede ka namang maglingkod. Kaya nga lang, pag hindi mo pinaayos, you cannot be used effectively and mightily sa ministry. At nung nakita ko ngayong pagpasok na 2026, nakita ko yung vision ng Panginoon na hindi lamang confined dito po sa San Pedro Bethel Temple. At ito'y sineshare ko sa aking kabiyak na kailangan din pala ako sa body of Christ. Hindi lamang sa San Pedro, kundi sa body of Christ. Hindi lamang sa PAG, kundi kahit non-PAGs. Kaya, sige Lord. So, yung lalo mong pinaayos ang iyong buhay kay Lord, lalo niyang palawakin yung iyong ministry. Gusto po ba natin na palawakin ng Diyos ang ministry natin? So, hindi mag-focus sa kakayahan. Mag-focus ka muna sa katangian. No? At pag inayos ka ni Lord, inihanda ka ng Panginoon, mamamangha ka, papaano ka dadalhin ng Panginoon sa iba-ibang ministry. Sabi ko, inalaw ko lang, Lord, sige po. Kaya noong pumunta kami ng 2027, yung scheduled na appointment ng pangangaral, naganap, 2 yon. Pero mayroong isang hindi schedule. Nakachinelas nga lang po ako noon eh. Noong yung Dinglasan family ay nagkaroon ng reunion. Basta ang dadalo kami ng reunion, ganun lang. Pero bigla-bigla na ako inimbitahan na mangaral ng salita ng Diyos. Tapos, doon sa katapat na bahay, sa bahay ni Randy, asawa ni Faith, na si Randy po ay anak ni Ninong Carling, para doon sa nakakakilala. Doon kami sa May Kawayan, doon kami nag-reunion ng Dinglasan family sa side ng aking kabiyak. Yung kapitbahay, ang lakas ng tunog. May videoke sa amin, may videoke doon sa kabila. Lakas ng tunog, sabi ko, Lord, paano po maririnig ang inyong salita? Kung garne, pagkakalakas, katapatan, may nagiinuman. Paano po maririnig? Tinaas ko po ang kamay, sabi ko, Lord, patigilin po at
mas gusto mo marinig ang inyong salita at hindi ari pong awitang kalakas. Alam ninyo, yung pong panalangin na natural ng pakikipag-usap kay Lord, inonor niya. Kasi salita niya yan eh. Alam nyo, tumigil. Nung matapos po ang pangangaral yun, arangkada na naman, ayun. Pero ang nakita ko po, pag inihanda ka ng Diyos, scheduled man o hindi, in season and out of season, gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah! At nakita ko po ngayon 2026 ay grabe ang inihanda ng Diyos para po sa gawain ng Panginoon. Not only, sabi ko, not only here in San Pedro Bethel Temple, but sa body of Christ. Sa katotohanan, ito yung may napaalam ko na sa board. Sa linggo, I will be speaking sa anniversary ng Forest Square, dyan po sa Mabini, kina Pastor Roxanne. At malayo pa, merong nagsabi na February, meron pong online na naman, nagre-request yun pong isang church sa Singapore para po yung workers nila ay matrain dito po sa expository preaching. Merong isang pastor na based sa Amerika, nagsabi, Pastor, pwede ka ba sa ganito ba? Naku, puno na po diyan sa buwan na yan. Kailan po, Pastor? So, nakita ko po na, mga kapatid, pag inayos ka ng Panginoon, inayos ka ni Lord. Ministry niya po yan eh. Hindi po atin. Ibibigay sa iyo ang mga opportunity na kung saan pwede kang maging daluyan ng pagpapala. At hayaan lang ho natin na ang buhay na ito ay italaga sa Panginoon. Pag sinabing italaga, nakalaan para sa Kanya. Sa umaga na ito, ibahagi ko po ang salita ng Diyos na may paksa, italaga ang buhay sa Diyos. Please open your Bibles in Romans 12:1 and 2. Ito po'y binasa kanina at nais kong basahin muli sa ating lahat. Tayo po ay tumayo, yung pong mga may kakayahang tumayo sa pagbasa ng kanyang salita. Ito po yung magiging basis ng mensahe ngayong umaga. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo manalangin, makapangyarihang Diyos, aming Ama, aming itinatalaga ang araw na ito para sa iyo, na kayo po lang ang maparangalan at mapapurihan. Dalangin ko inyong salita ay mangusap sa bawat isa na naririto at umuwi ang bawat isa na tunay mong pinagpala spiritually. Pagpapalang hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng mundo, kayo lamang po ang makapagbigay. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makaupo na. Maraming salamat po. Naalala po natin yun pong pagtatayo ni Solomon ng templo. Actually, ito po'y unang dinesire ni David. Gusto niya na ipagtayo ang Panginoon ng templo, pero hindi po pinayagan si David. Maganda ang kanyang intensyon. Pero may nakalaan eh. Yun nga po eh, hindi porke gusto natin, maganda naman, okay na. Hindi po ganon si Lord. At si David, naunawaan niya na mas maiging sumunod sa kalooban niya. Hindi niya pinagpilitan. Kasi may dahilan si Lord eh, bakit hindi siya ang pinagtayo ng templo. Kasi ang kanyang kamay punong-puno ng dugo. Siya ay mandirigma eh. Siya po ay warrior. Kaya, ang gusto ni Lord na magtayo ng templo ay yung anak niya, na si Solomon. Si Solomon ay ginamit ng Diyos para magtayo ng templo. Si David nangalap ng mga materials para matulungan ang kanyang anak na matagumpay na itayo ang templo hanggang sa finally na itayo ang napakagandang templo.
At itong templo na ito ay, sabi doon sa 1 Kings chapter 8 verse 63, meron bang talata na yan, nung itinalaga, nagpatay sila ng 22,000 baka. Ano kang dami. At 120,000 tupa bilang handog na pinagsasaluhan. Sa gayong paraan, ginawa ni Solomon ang buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Alam niyo kung bakit itinalaga itong templo? Anong layunin? Ang sabi doon, para purihin, sambahin ang Diyos. Actually, naging prophetic pa nga yung pong panalangin ni Solomon dito sa templo. Ang sabi niya, na kung sakali ang bayan ng Diyos ay tumalikod at talunin ng mga kaaway at dalhin sa ibang lugar. Kung sakali dumating yon, na kahit malayo na ay humarap dito sa lugar ng templo, tugunin mo sila. Alam niyo nangyari yon. Nang si Daniel, nasa Babylonia, pero nakaharap doon sa kung saan ang templo ay nawasak, nasira, sinunog, tugunin mo pa rin sila. Kaya hindi nakapagtaka, nang ang ating Panginoong Jesus, nung pumunta ng templo, ginawa po na pamilihan, naroon ang dayaan, naroon doon po pag-abuso. Kasi alam po ninyo, sa templo, ginaganap yung paghahandog. So ang ginagawa po yung mga namumuno sa templo, para shortcutan, meron na doon silang hayop. Kaya doon, may mga mamamalit na Yung mga galing sa ibang lugar na ang currency nila, ang kanilang pera, ipinapalit na doon. Tapos doon nabibili. So may mga pag-abuse sa loob ng templo. Anong ginawa ni Jesus? Pinagtataob. Ginawang pugad ng magnanakaw. Kasi itinalaga ang templo, sabi niya, yung templo, yung bahay ng Diyos, ay bahay ng pananalangin. Itinalaga ang templo para sambahin ang Panginoon, para purihin ang Diyos. Pero alam ninyo, nagbago na ito po sa New Testament. Ang sabi, ang Panginoon na hindi na tumitira sa templong gawa ng tao. Alam niyo yung templo ni Solomon na ipinatayo, makikita doon yun pong kapahayagan ng presensya ng Diyos na naroon po yung apoy. Na naroon ang presensya ng Diyos. Pero ngayon po New Testament, ang sabi, hindi na siya tumitira sa templong gawa ng kamay, kundi ang templo niya ay kayo. Yung sinabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, yun po ay collective. Di ba nyo alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu? Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkabahabahagi. Ako ay kay Apollos, ako ay kay Pedro, ako ay kay Pablo, ako ay kay Kristo. Kakaroon sila ng kanya-kanyang leader. Pagalingan ng kanilang leader. Kaya sabi ni Pablo, kami pare-pareho lang mga manggagawa sa bukid ng Diyos. May nagtanim, may nagdidilig, pero ang pinaka-importante ang Diyos na nagpapalago. Pare-pareho kami. So, ang sabi ni Lord, ang sino mang mag-cause ng division sa church, sa templo ng Diyos, pinananahanan ng kanyang espiritu, ang sabi, wawasakin ko siya. Napakadelikado kapag ikaw ay nagpagamit sa kaaway upang i-divide ang relationship ng church, laban ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang templo ay kayo, tayo. Upon this rock, I will build my church. Ang sabi ni Lord, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi iglesia ni pastor, hindi iglesia ni diakono, hindi iglesia ng tao. Iglesia ni Jesus, Kanya. Tayo po ay sa Panginoon. Amen po. Kaya ang iyong goal, paano mapalakas ang kapatid sa Panginoon, hindi para sirain ang kapatid. Kapag sinira mo ang kapatid sa Panginoon, laban ang Diyos sa iyo. Kasi ang may-ari ng church ay si Lord. Pero pangalawa, pagdating sa konteksto ng chapter 6 verse 19, meron ba dyan, Pasuyo? 1 Corinthians? Yan. Hindi ba nyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at nasa inyo at ipagkakaloob ng Diyos sa inyo, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Tingnan niyo. Doon sa 1 Corinthians 3:16, collective.
Maramihan, church. Alright? Pero pagdating dito, individual. Pasinin nyo? Bilang iglesia, collectively, marami. Called out ones, marami. Nananahan ang Panginoon sa kanyang iglesia. Maramihan. Pero pagdating sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, individually. Kasi, alam po ba ninyo, nung tayo tumanggap tayo sa Panginoon, personal, sa ating puso. Hindi mo sinabi, Lord, tinatanggap ka namin. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang Panginoon ay nananahan sa church collectively. Tandaan mo, ang Panginoon ay nananahan sa iyong buhay. Amen? Namamangha nga si Solomon na kahit heavens, hindi ka makontain sa lawak. Isipin gahunin niyo. Pag-isipan po ninyo ito. God is omnipresent. Pag sinabing omni means all. Omni means all. Present. Kaya pag sinabing omnipresent, He is everywhere present at the same time. Siya'y nasa langit, siya'y nasa lupa, siya'y nasa lahat ng dako. At palawakin pa ang mundo, pupunuin pa rin ang kanyang presensya. And yet, ang Panginoon na nasa lahat ng dako ay nasa iyong puso. Kalahati ba o konti, katiting? No. Ang Diyos na nasa lahat ng dako ay ang Diyos din na ninirahan sa iyong buhay. Paano nangyari? Nothing is impossible with God. Hallelujah. Naniwala po ba kayo doon? Amen? Kaya collectively at individually, dahil ang Panginoon ay nananahan sa ating puso, ang buhay na ito, italaga natin sa Kanya. Yung templong ginawa ni Solomon, itinalaga to worship God. Nagalit si Lord na ginawa po gandang magnanakaw ang templo. Ngayon, nung tunay mo tinanggap ang Panginoon, tunay ba na, Lord, itinatalaga ko ang aking buhay sa inyo? Alam niyo ang ibig sabihin ng dedication? To set apart for God. Not my will, but your will be done. Hindi na ako ang kokontrol, kundi ikaw. Yun ang ibig sabihin ng pagtatalaga. Itinalaga para sa Diyos. Kaya ang may-ari ay si Lord, ang mangunguna ay si Lord, ang may kontrol ay si Lord. Mga magulang na mayroong mga anak na, halimbawa ay may pinuntahan, at talagang ang kanin ay talagang takal na takal, ay, wag na yan kukunin. At kay Pedro yan, ha? Wag na. Yan ay hati-hati na. Meron na kayong inyo. Ay, yung bang isa bang, parang gusto ko pa yun eh. Naku, para sa kapatid ko na yun eh. Hindi mo kukunin yun. Kasi yun ay para kay kapatid na. Tama, mali. Nakatalaga na yun. Itong buhay na ito, pag sinabi mo, itinalaga mo, Lord, hindi na ako, kundi ikaw. Sa buhay na ito, dati ako ang nasusunod. Ako. Pero ngayon, ikaw na. Yun ang ibig sabihin ng pagtatalaga. At bago natin gawin iyon, alam ninyo, para sabi, hirap naman yan, Pastor. Di po. Bakit po? May batayan. Kung bakit masaya pa rin natin itong magagawa, merong batayan.
Basahin natin yung 12:1. Tingnan ho ninyo. Kaya nga mga kapatid, ito po, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay niyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Alang-alang. So may naunang karanasan, may unang nangyari sa atin. Hindi tayo ang nag-umpisa. Si Lord ang nag-umpisa sa ating buhay. Ano ang naging batayan? Bakit gusto ni Lord na ialay mo ang iyong buhay sa Kanya? Siya ba ang makikinabang? No. Una tayong nakinabang. Una tayong pinagpala ng mga pagpapalang hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng mundo. Mga espiritual na pagpapalang walang katumbas ang halaga dahil ang halaga ay dugo ni Kristo, mga kapatid. Kaya pag sinabing alang-alang, batayan, pundasyon, ito ang puno. Kaya mayroon pong mga bunga na anihin, mayroong puno. Hindi lamang po ito. Ito po yung nagpapakilos. Kaya ka ma-inspire na ialay yung buhay kapag ka nakita mo yung ginawa ng Diyos. Yung ipinaranas sa iyo ng Panginoon. Ito yung source. Ito yung bukal. Na kung bakit may dumadaloy na tubig na pwedeng gamitin ng tubig sa paglilinis, sa pagluluto, at saka maraming mga bagay na pwedeng gawin ng tubig, ay meron pong source. Na kung bakit at paano mo iaalay ang iyong buhay, ay meron pong dahilan. May pasimula. At hindi ikaw ang nagpapasimula. Kakaiba nga sa mga pagano, kinakailangan magsakripisyo para makuha yung mercy ng Panginoon. Iba po kay Lord. Ipinaranas muna ang mercy, ipinaranas muna ang grace, saka tayo nag-aalay at nagsasacrifice sa Panginoon. Nabasa ko po yung pong kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Pag sinabing grace, unmerited favor, hindi karapat-dapat, pero tumanggap. Nung pong Pasko, inisip ninyo, dapat bigyan to, dapat bigyan yon, dapat bigyan yan. Karapat-dapat lamang siyang bigyan. Yan po ang natural na kaisipan ng nagre-regalo. Pero iba ang ginawa ng Diyos. Niregaluhan niya ang hindi karapat-dapat. Hello, mga kapatid. Bakit? Ang regalo ng Panginoon ay ang kanyang buhay. At iniregalo niya ang kanyang buhay sa krus, hindi para sa mga matuwid, kundi iniregalo ang kanyang buhay sa kanyang mga kaaway, sa mga makasalanan, sa lahat, sa ating lahat, ibinigay ang kanyang buhay sa krus. At yung kaligtasan natin, hindi sa atin pong mga gawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Sino ako para iligtas ng Panginoon? Sino ka para iligtas ng Panginoon? Hindi man karapat-dapat, pero iniligtas ng ating Panginoon. Binigyan. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat, pero meron ka ngayon. That's grace. Sabihin natin, biyaya. Yan. At lahat tayo, biniyayaan ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. Alam po ba niyo yung mercy? Yung kinaawaan. Dapat naman tayong parusahan, pero may naparusahang iba. Substitutionary death ang tawag doon. Ang sabi ng Isaiah, ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap, tayo ang nagkasala. Tayo ang dapat ay mamamatay. Pero may namatay para sa atin. Inalis tayo, ni-replace si Lord, ipinataw ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Ang tawag naman po doon ay mercy. Kinaawaan. Kaya tayo po punong-puno ng biyaya ngayon. Kinaawaan na, grinasyahan pa. Hallelujah.
Kaya naranasan mo ang masaganang mercy, ang masaganang grace ng Panginoon dahil kay Kristo Jesus. Doon ba natatapos ang masaganang biyaya ng Diyos? Hindi po. Ano pa ho ang nangyari? Nung nakakilala sa Panginoon, iniligtas niya tayo mula sa kasalanan. Ephesians 2:8, sinasabi diyan, sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Justification, pinapaging banal. Kung hindi ka pinapaging banal, sa harap ng korte, guilty, mapaparusahan. Pero pag sinabing justification, you've been declared righteous. Ibig sabihin, inilipat na sa paghatol kasi ang iyong kasalanan binayaran na. Kaya ikaw ay absuelto dahil kay Kristo Jesus. Kaya nga, ang haharapin mo na lamang ay Bema Judgment, hindi Great White Throne Judgment. Doon sa Bema Judgment ay rewarding. Doon sa Great White Throne Judgment, paghatol ayon sa mga gawa dahil hindi kumilala kay Kristo. Ano pa po? Sanctification. Yung pagbabago ng buhay. Hindi mo pwedeng ma-attribute yan sa iyo, ay kagaling ko, ay nabago ko eh. Asawa mo, hindi mo kayang baguhin. Anak mo, hindi mo kayang baguhin. Sarili mo nga, hindi mo kayang baguhin eh. Magtataka ka na lang, bakit ka nagbago? Dahil ang Holy Spirit ang tumulong sa iyo para magbago ng buhay. Amen? Himala ng Diyos po yun. Yung hindi mo kayang baguhin, nagulat ka na lang, dati, hindi ko kaya magpatawad. But ngayon, nagawa ko na. Eh, hindi na ikaw ang gumagawa nun. Ang Espiritu Santong naninirahan sa iyo. Dahil na kay Kristo, ikaw mismo magugulat. Batay yan sa Romans chapter 8, verse 9 to 11. May nagbayad ba para panahanan ng Espiritu Santo? No. Nung tumanggap ka sa Panginoon, sinelyuhan ka ng Espiritu Santo. Alam po ba niyo ibig sabihin ng selyo ng Holy Spirit? Ang selyo, security yan. At ang pangalawa po, ownership. Pag may selyo, secured. Wala nang kukuha sa kanya na ito. Pangalawa, akin yan. May selyo. Alam po ba ninyo, yung mga tumanggap sa Panginoon, sealed with the Holy Spirit. Amen? Kahit yun, biyaya ng Diyos. Ano pa po yung biyaya ng Diyos, mga kapatid? Glorification. Pinawalang bisa na ang kapangyarihan ng kamatayan sa bawat sumampalataya sa Kanya. Pinawalang bisa na. Alam po ba ninyo yun? Pastor, namamatay pa rin ba? Oo, namamatay pa rin. Tama naman, kahit unbeliever, kahit believer, mamamatay pa rin. Pero yung puntibo, tinanggal na. Yung kapangyarihan ng kamatayan, tinanggal na. Sa paanong paraan? Pakinggan ninyo, nung nabuhay na muli si Kristo, siya ang unang bunga ng pagkabuhay na maguli. Lahat ng sumampalataya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. And that's glorification. Hindi kaya ng katalinuhan ng tao, hindi kaya ng kayamanan ng mundo, na kahit gaano karami ng pera, hindi niya kayang pigilan ng kamatayan. Kahit gaano karunong, hindi niya kayang pigilan ng kamatayan. Pero merong isang nakapagtagumpay sa kamatayan, na dahil sa kanya, ang lahat ng sasampalataya ay may pagtatagumpay sa kamatayan. Hindi ikaw ang makakagawa nun. Ang gagawa niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo, at yan din ay biyaya ng Diyos. Nagagalak po ba tayo doon? Amen? At kapag binuhay na muli ng Panginoon at glorified yung mga madadatang buhay sa Kanyang second coming, pakinggan nyo, katawang hindi na nabubulok, katawang hindi na maghihirap, katawan na perpekto, patterned sa glorified body ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit yan, biyaya ng Diyos.
yung spiritual life. Sabi ko anong nangangaral about salvation? Namatay si Kristo sa krus, hindi para ikay makapunta sa iba't ibang mga lugar dito po sa mundo. Kasi meron na pong mga naglilibot sa mundo. Hello mga kapatid. Namatay ang ating Panginoon Jesus sa krus, hindi para ikaw ay yumaman. Kasi nung namatay si Kristo sa krus, meron na pong mga mayayaman. Meron ding mga mahirap. Kawawa naman yung mahirap. Namatay si Kristo sa krus dahil para lang ba sumikat dito sa mundo na ito? Meron na mga sikat at merong hindi sikat. Namatay si Kristo sa krus para bigyan tayo ng wala pa tayo. Alam po ba niyo yung wala sa atin? Yung wala sa atin, yung pong intimate relationship sa Diyos. Dahil sa kasalanan, sabi ni Ephesians 2:1, dahil sa kasalanan, patay kayo. Malayo tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, malayo tayo sa Diyos. Kaya sikat man o hindi, mayaman man o mahirap, dahil sa kasalanan, malayo sa Diyos. Yun ang wala sa atin. Yung malapit sa Panginoon, yun ang wala sa atin. Kaya namatay si Kristo sa krus upang tayo po ay bigyan ng espiritual na buhay. Yun ang ibig sabihin ni Kristo na sinabi niya kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na ikaw ay ipanganak na muli. Ibig sabihin ay second birth. Kasi ginamit yung ipanganak na muli. Pangalawang kapanganakan. Kaya palibhasa ang utak ni Nicodemo ay makamundo. Kaya sabi niya, ano Panginoon, papasok uli ako sa tiyan ng aking ina at ilalabas uli? Ay naku po, ay pambihira are. Ay merong anak na mas malaki pa sa kanyang ina. Ay yung 5 pounds, 7 pounds, ay kahirap ng iire. Ay ariga namang, sabi nga dito sa Batangas, ang damulag na are. Pag sinabing damulag, kakalaki. Ipapasok uli sa tiyan ng ina at ilalabas uli para second birth. Ang utak niya ay physical, pero ang sinasabi ng Panginoon ay spiritual. Ang pagiging born again ay hindi yung pumasok ka sa church ng born again at sinabi paglabas, uy, ikaw kay born again na. Ay bakit? Ay nakita kita dun eh. Hindi po nakaka-born again na pumasok ka dito, paglabas mo, born again ka na. O kaya naman ikaw ay nanalangin sa food, nakita ng kaibigan, aba, ikaw kay born again na? Ay bagay kinananalangin sa pagkain. Hindi po nakaka-born again yon. O kaya naman ikaw ay umawit, O Diyos, nagpupuri sa iyo habang buhay. O, tanyo parang hindi talaga si Renz Berano ang boses. Hindi po nakaka-born again ang umawit ng makalangit na awitin. Alam po ba nyo, ang nakaka-born again, hindi po yung nagpa-member ka, born again ka na. Hindi po. Ang naging dahilan kung bakit ka nagkaroon ng spiritual life, tinanggap mo siyang tunay sa iyong puso. Dahil ang sabi, ang pinananahanan ni Kristo ay may buhay. Wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kung si Jesus ay tunay na nasa iyong puso, then you are truly a born-again Christian. Hello? Si Jesus ang nagbigay ng spiritual na buhay. Hindi awit, hindi panalangin, hindi anumang mga bagay na ginagawa natin, kundi batay sa ginawa ni Kristo. Dahil kay Kristo, tayo ay nakalapit sa Diyos.
Nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ano pa? Eternal life. Adoption, placing as a son. Lahat ng tumanggap sa Kanya, ibinigay ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap sa Kanya. Hindi sinabi, lahat ng sumimba, lahat na nagbigay, lahat na nagikapo. No, hindi nagiging nagiging anak ng Diyos. Ang mga bagay, bunga niyon ng pagiging anak ng Diyos, pero hindi kayang gawin na anak ng Diyos sa mga bagay na ginagawa ng tao. Lahat ng tumanggap, lahat ng sumampalataya. Ano ang sabi ng Bible? Dati tayo'y kaaway ng Diyos. Romans 5:10-11. Hindi lamang naging anak ng Diyos, na-reconcile. Romans 5:10-11. Pasuyo. Ang ganda po nito. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, naging kaibigan niya. At hindi lamang kaibigan, dahil kay Kristo, naging anak ng Diyos. Mga kapatid, ito pong aking mga sinalaysay sa inyo ay ilan lamang sa mga spiritual blessing na kapahayagan ng Kanyang biyaya at kagandahang loob. Walang katumbas ng halaga sa mundo na ito. Sa salvation pa lamang Ang sabi ni Lord, anong papakinabangin? Makamtan mo ang buong kayamanan ng mundo. Ay di sikat na sikat. Pag sinabing, okay ng buong Batangas. Meron kang gayaw. Sipin mo, ikaw may-ari ng buong Batangas. Paano ko sabi, ay akin ng buong Pilipinas? Nga, meron niya. Nagsasabi kanya daw Pilipinas. Ano? Pagka pinagbili pala, kailangan ng kanyang pirma. Pagkakayaman na rin. Ay, ang mga pinag-uusapan lamang ang aking lupain, 2 hektarya. Ang aking lupain, 3 hektarya. Ay pag sinabi, akin ng buong Pilipinas. Ang yaman na rin. Pero sabi ni Lord, anong papakinabangin? Makamtan mo ang buong kayamanan ng mundo. Kung ang kaluluwa mo na may mapapahama. Salvation lamang pinag-uusapan doon. Hello mga kapatid, salvation pa lamang ang pinag-uusapan. Kaya mga mananampalataya kay Kristo, dapat kang magalak. Higit sa kagalakan ng pagkakaroon ng maraming kayamanan, ikaw ang tunay na mayaman dahil kay Kristo Jesus. Hallelujah. Praise God. Pagpasok mo sa langit, kung may nakasulat man doon, pagtalikod mo, lahat dahil sa Kanyang grasya. Wala kang may pagmamalaki kundi ang Panginoon. Sa lahat ng ginawa ito ng Diyos, pinilit ba tayo? Ginawa ba tayong robot? Sinasabi niya, ginawa ko to, ginawa ko to. Kaya naman, alam na, anong gagawin mo? Hindi ganon. Alam niyo, hindi tayo ginawang robot ni Lord. Gusto ni Lord na i-enjoy mo ang iyong pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Isipin mo yung ginawa na yun. Alam niyo, ang gagawin mo lang, magpasalamat sa Kanya. At sasabihin mo, Lord, pag ibinigay sa iyo, hindi nawawala. Minumultiply mo pa. Kaya itong buhay ko, nabiyaya mo, pinagpala mo, bakit ko pagagamitin kung saan-saan? Individually, ibibigay mo ba ito sa immorality? Ibibigay mo ba ito sa adultery, itong katawan na ito? Ibibigay mo ba ito sa pagkawasak ng iyong katawan? No, because this is already surrendered and dedicated for the glory of His name. Hallelujah. Wala kang makikita dito, nakalagay, bawal dito ang ganito, bawal ganito, bawal ganito. Wala kang magbabawal dito. Hindi kita pagbabawalan. Pero yun pong ginawa ni Kristo sa iyo, yun mismo ang magmomotivate sa iyo na may kagalakan, Lord. Yung templo sa panahon ng Old Testament, itinalaga para purihin ka, para sambahin ka. Dito sa church na ito, walang ibang sikat, walang ibang bida kundi kayo. At Lord, dahil sa ginawa mo sa aking buhay, tinanggap kita sa aking puso, sa aking buhay. Kaya every part of my body is committed, devoted, surrendered, and dedicated for your glory.
Alam po ba ninyo, sa Old Testament, yung sinusunog na handog, hindi po ulo laang, hindi kamay laang, whole sacrifice. Kaya ang sabi ni Pablo, ialay ninyo ang inyong buhay. Ialay nyo ang inyong sarili, hindi part of your life. Lord, huwag mong itatouch aring bahaging are. Are po'y akin laang, huwag mong papakialaman. No. Pag sinunog, buong buhay. Sinusunog ba ang handog dahil kakain si Lord? No. Yun pong mabangong samyo. Yung pagsunod, yung katapatan. Isusurrender natin ating buhay, hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating buhay. Kailangan ng Diyos ang ating pag-ibig at ang ating katapatan. Isang bagay na nakita ko po sa pagbubulay ng kanyang salita, never siyang namangha sa mga himala. Bakit? Siya rin po yun ang nagawa. Bakit siya mamamangha na ang hangin ay tumigil? Ay siya naman po ang gumawa. Bakit siya mamamangha na ang patay ay nabubuhay? Pag sinabi, Lazaro, lumabas ka! Lumabas. Bakit siya mamamangha? Ay siya rin ang gumawa. Mamamangha ba siya na 5,000 lalaki pinakain niya? 5 tinapay, 2 isda, minultiply niya. Busog at marami pang natira. Hindi po siya namangha. Hindi siya namamangha sa mga demonyo na sumusunod, napapalayas. Kasi siya rin ang gumawa. Alam po ba niyo kung saan siya namamangha? Namamangha sa bahagi ng tao na ginawa niya na may pagsunod at katapatan. Kailan yon? Nung sinabi ng senturyon, hindi po kami karapat-dapat sa inyo. Sabihin niyo lamang po at gagaling na ang aking alipin. Namangha siya kasi gawa yun at pananampalataya ng senturyon. Yung kanineya, yung persistency niya, hindi bagay sa iyo. Para lang sa anak, yung tinapay, hindi pwede sa aso. Pero ang sabi ng kanineya, kahit ang aso may karapatan sa mumo na nalalaglag sa dulang ng kanyang Panginoon. Hindi po ako street dog, ako po ay domestic dog. May karapatan. Hindi ko aagawin ang para sa Israel. Pero bilang domestic dog, pwede ako doon sa biyaya na galing sa inyo. Namangha ang ating Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon hindi na siya namamangha. Ang laki ng ibinigay. 1,000,000. Hindi siya namamangha doon. Alam niyo mo bakit? Kasi lahat ay galing sa Kanya. Alam po ba siya namamangha? Pakinggan niyo, sa katapatan. Kasi tugon mo yun sa biyaya ng Diyos. Amen? To God be the glory. Ang aming anak ay may trabaho ngayon. Yung favor ng Diyos ay nasa sa Kanya. Akala namin hindi namin siya makakasama ng New Year, pero binigyan siya ng favor na gusto mag-day off ng New Year. At yun, favor na kasama namin siya. At itong susunod na mga linggo, favor ng Lord kahit bago pa lang siya, ay binibigyan siya ng opportunity na makapag-request ng linggo. Makapaglingkod siya sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Talagang nakakamangha. Nakakamangha ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng aming anak. At hindi lamang yon, nakakamangha dahil hindi naman ganun kalaki ang kanyang sweldo. Pero estudyante pa lamang siya. Talagang yung baon niya, inaalsan niya na ng ikapo ng tithes at ibinibigay sa Panginoon. Tapos, kakagulat nung siya sumweldo, maliit lang, 15 kasi inabot siya ng cut-off. 15 days lang yung kanyang sweldo. Alam nyo, naka-divide na. Ari para sa Panginoon, ari para sa inay, tapos kay Mordan, at kay
kay pastor. Ako yung natatawa doon sa sobrang nakalagay. Alam niya yung paborito ko nakalagay. Pambili ng kambing. Hindi buo, baka akala nyo buo, mahal yun. Kalderetang kambing. Tatay, pambili ng kambing kasi alam niya, paborito kong kambing. May siyang nakatalaga. Ako'y natutuwa. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa kanyang pagtatalaga sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Warren Wiersbe, the standard of generous giving is tithing. Standard yun. How can you be called generous? Even yung ika-10 bahagi, hindi mo kayang i-give up. Hello, mga kapatid. Tapos tawagin mo generous ka. Hindi siya namamangha sa dami ng iyong kinita. Kasi galing yan lahat sa kanya Namamangha siya sa katapatan. Hindi naman niya kailangan ng pera Sino mapagsabi na kailangan ni Lord ng pera? Hindi. Nalulugod siya sa ating katapatan. Kaya, kakatuwa lang na aming anak, hindi namin siya pinipilit, pero nakita niya na kapag ka naging tapat sa Panginoon, hindi kalugihan. Ayon sa biyaya ng Diyos, italaga natin ang buhay natin, collectively and individually. Pangalawa, may paninindigang pagtatalaga. Ialay ang sarili. Hindi lamang talento. Pagpupunta ka ng gawain para lamang mayroon kang gagampanan, then you are a performer. You are not a worshiper. Ay, pupunta ako doon dahil ako isang leader. Ay, pupunta ako doon dahil ako mayroong... Pagpupunta ka sa gawain dahil ikay mayroong gagampanan, performer ka. Pero kung ang sadya mo ay si Lord to worship Him, mga kapatid, meron ka man part o walang part, pupunta ka pa rin kasi ang worship ay para sa lahat. Ialay ang iyong sarili, hindi po emosyon. Kaya ang pag-aalay ng buhay ay merong understanding, ang pag-aalay ng buhay ay merong emosyon at merong pong will. May pagpapasya. Voluntary, hindi napipilitan. May pagkukusa, may commitment. May tamang katangian. Alam po ba ninyo yung pong iniaalay na handog? Kaya binanggit po dito Tingnan po ninyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, may katangian. Banal at kalugod-lugod. Sa Bible, sinusuri po ang handog. Kaya di natuwa si Lord na sabi niya, nilalapastangan niyo ako. Sa paanong paraan? Sabi sa Malakias, ang inihahandog ay pilay, bulag. Kaya sabi ni Lord, subukan nyo yung handog ninyo, bigay nyo sa gobernador. May daos lamang ang seremonya, hindi sinunod ang kalooban ng Diyos na dapat ang handog ay blameless. Dapat walang batik, walang kapintasan. Nakakalungkot sa mga mananampalataya, pwede na. Yain na. Hello, mga kapatid. May katangian. May paninindigang pagtatalaga. May pagpapahalaga. Sabi doon, handog na karapat-dapat. Baka kayo ay nakaranas, bigyan, na parang garne. Ari sa'yo na. Hindi ko naman gagamitin. Ay, paano kung gagamitin pala? Ay, ari kay parang mapapanis na lang, ari, sa iyo na. Ha? O kaya ari, ayos pa naman aring bigatang ari, nung 1 linggo pa. 1 linggo ko pa rin nabili. Bago pa magkaamag, ari, Alam niyo, si David inoofera ng lupa, na pagtatayo ng templo, inoferan, libre. Pero sabi ni David,
Hindi siya maghahandog ng walang halaga. I will not offer anything that costs me nothing. Swerte ang mga aso ngayon. Bakit ko sinabing swerte ang mga aso ngayon? Aba, ay may adobong atay. Ay, ang pangulam ng amo ay tuyo eh. Ay, minsan pag kinikwenta ay meron pang ganito, merong gayon. Ay, meron pang nakukumpain na aso. Oh, ay, pag namatay may burol pa, may picture pa. O kay kinikremate. Ay, noon para noon nung hindi pa, wala pang pagbabawal, ay nakaw, ay nasa kaldero. Nung una ay bawal ho ngayon. Ay kami ay batikang magtitinda rin. No? Nung una, aso kayo! Aso kayo! Nung una yun hindi ho ngayon, at bawal ho ngayon. Ay ngayon noon ang pinapakain pagka sa aso, ay nakaw, pati utak ng isda, tanggal. Utak na ng isda yun. Pati mata. Ngayon, nakita ko po, pinaghihimay pa Oo. Ay, kasarap, pinaghihimay. Ay, meron tinanong kami nun, ari kayo pwede sa aso? Naku, baka mabikig. Ay, nun puro, parang walang nabibikig na aso. Tira-tira. Pero nakakatawa, pero pag trinatrato si Lord, wala akong gagawin ngayon, pupunta ako. Spare part. Tira-tira. Karapat dapat ba siya ng tira-tira? Yan sinasabi, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Saan ka nakakakita dito? Kapag pagod, huwag ka nang manalangin. Verse gayon. Wala kang makikita ng ganun Pag pagod, huwag ka nang manalangin. Lord, pagod ako. Ayokong pumunta ng prayer meeting. Kapag malayo, huwag ka nang pumunta ng prayer meeting. Lord, malayo. Hindi na ako pupunta. Sabi ko nung Friday, at ito'y nakatatak na sa aking isip at paano ko napalakas. Si Mamay Ikaw at Nanay Abudya. Pag maalala ko ang dalawang matandang are, nung ako'y nagpapastor sa Lubo, naku po, nawawala ang dahilan para hindi pumunta ng gawain. Umaga, sa pabrika, sa Lubo. Umaga, nadalaw. Sa amin, sa Masagidsit, sa hapon. Alam niyo ang kanyang lugar? Doon, sa bandarong Panantalahib. Yung alam ang Talahib, doon pa lang sa Banalo, nung panahong yun po ay putol. Doon lamang po may biyahe ng tricycle kasi yun ang maayos na daan. Pero mula po sa Banalo hanggang doon sa bahay nila, yun po ay rough road. Wala pong napunta masyadong tricycle. Kaya ang ginagawa po ng dalawang matanda, lakad po iyon. At nung kami nagkaroon ng Bible study sa kanilang bahay, nilakad namin, 1995 yun. Naku po, ang akin pong mga binti ay wala pa ho yan masyadong arthritis. Malalakas pa ho yan. Nilakad ho namin halos 1 oras. Linggo-linggo po silang nadalo. Ang kanilang lakad, dahil matanda na, Mamay Iko, Nanay Abodja, ganyan lamang po. Kung nilakad namin ng halos 1 oras, baka nilalakad na yun 1 oras at kalahati. Pero yung commitment nila, hindi matatawaran. Dadalo ng pabrika, dadalo ng Masagidsit. Mga kapatid sa Panginoon, dahil ang kanilang buhay nakatalaga sa Panginoon. Huwag nating i-offer kay Lord ay tira-tirang oras, tira-tirang meron tayo. I-offer natin sa Kanya, sabi doon, handog na banal, handog na kalugod-lugod. Hindi tirang oras, hindi tirang panahon, hindi tirang lakas. Yung pinakamabuting lakas na meron tayo.
Kasi higit sa gobernador, higit sa hari, pakinggan ninyo, Jesus is the Lord of Lords. Jesus Christ is the King of Kings. Jesus Christ is the God of all gods. Siya po ay karapat-dapat ng pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati. Ikaw kayo pupunta sa church? Oh, tama-tama. Wala pa akong pupuntahan. Priority si Lord. Pangatlo and last, may ebidensya ang tunay na pagtatalaga. Dalawang bagay po itong ebidensyang ibinigay po ng Scripture. Una, panlabas na ebidensya. Ang tunay na nakatalaga sa Diyos, ang sabi dito, ialay niyo ang inyong buhay bilang haing buhay. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Pag sinabing umayon sa takbo ng mundo, do not be shaped by this world. Do not be molded by this world. Baka ikaw ang hinuhulma ng mundo. Baka ikaw ang naimpluwensyahan ng mundo. Sabi ni Lord, yamang itinalaga mo ang iyong buhay sa Panginoon, hindi ikaw ang maimpluwensyahan, kundi ikaw ang maka-impluwensya sa mundo. Amen? Yan po ay panlabas na ebidensya. Do not conform to the ways of this world. Huwag pong maging katwiran natin ay kung anong tugtog siyang sayaw. Ito na ang kalakaran Ito na ang tradisyon Kapag ang kalakaran at tradisyon ay laban sa kalooban ng Diyos, you say no. You stand what is the will of God. Ikaw ay tatayo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi kung anong kalooban ng barkada, hindi anong kalooban ng mga nangyayari sa paligid, ang makita ay si Lord sa iyong buhay. Panlabas na ebidensya. Pangalawa na ebidensya, panloob na ebidensya. Ano yun? Magbago ang isip. Si Lord lang ang nakakaalam. Kailangan daw baguhin ang ating isipan. Maging ayon sa kalooban ng Diyos. Ang isipan ng mundo, mga kapatid, ay ito. Pakinggan ninyo, ang isipan ng mundo ay kasikatan, karangyaan, yan po. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yan po ang inoffer ni Satanas kay Kristo. Magpatihulog ka. Ibibigay ko lahat ng kayamanan, kaharian. Sambahin mo lang ako. Mula sa perspektibong makamundo, nais ni Lord, magkaroon tayo ng perspektibong makalangit. Ang ebidensya na ikaw ay may perspektibong makalangit, hindi ka natatakot mamatay. At hindi naman ibig sabihin, hindi ka natatakot mamatay, ay ikaw ay magiging reckless sa iyong buhay. Si Pablo, na nagsabi, ito ninyo ang mga bagay, sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya excited naman siya na kung siya'y mamatay, makasama na at makapiling ang Panginoon. Tayo po, na mga mananampalataya, ay patuloy na isaisip kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi kung ano ang kalooban ng mundo. Minsan po ako'y dumalo sa isang konferensya. Nung nag-hold ng conference si Pastor Dong Campoy, kung may nakakakilala sa kanya, Pastor Dong Campoy. Inanyayahan ako sa table, kasama sa pagkain, may isang pastor ang nagsabi sa akin, Pastor, ikaw ay lumaut-laot na, at ikay nasa tabilaang, kapag ka nasa tabi, maliliit daw na isda ang nahuhuli, at dun sa laot daw ay mas malalaki. Ang ipinagmamalaki niya ay kung anong meron siyang material na bagay, bahay at sasakyan. Ako daw ay lumaot at doon daw malalaki ang isda.
Ako do'y nasa tabilaang, kaya maliliit na isda ang aking nahuhuli. Sabi ko sa kanya, ang favor ng Panginoon ay hindi sa mga bagay na material lamang. Hindi po yun ang batayan. Kasi kung yun ang naging mentality natin sa pagsunod sa Panginoon, hindi ito ang aming pupuntahan. Hindi po sasakyan. Hindi karangyaan. Kundi ang tagumpay ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tila baga sa isip niya ay naaawa na from 1993 na paglilingkod sa Diyos hanggang ngayon, wala kaming sasakyan. Pero never naging regret na walang personal na sasakyan. Dahil kahit walang sasakyan, naroon ang pabor ng Diyos. Kung ang magiging katwiran ay ganito, magkaroon ka ng sasakyan para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan. Eh, paano kung gusto kong pumunta ng Singapore, di bibili pa ako ng eroplano? Alam niyo ang favor ng Diyos? Nung pumunta kami ng Maynila, pag magbantay ka ng alas 4 din dito, alas 4, huwag alas 5, at baka makita mo yung mga truck na, mga jeep na. Pag magbantay ka dyan alas 4, may biyahe na ho dyan hanggang Buendia. Pagbaba mo, Buendia na. Agahan mo lang. Alas 4, 4:10, 4:15, dadaan ho dyan. Kaya si Brother Joel, kilala ng konduktor Ay sabi ko sa akin ng konduktor, palagi yan naluwas Sabi ko, may training yan. Nakasabay namin papunta ng Maynila noong 27. Wala kami sasakyan, pero may driver kami. Masunurin. Para. Yun. Pagdating namin ng Buendia, sinundo kami ng sasakyan. Hindi rin amin yun. Sinundo. Eto na. Ang dami namin bagahe. Problema uuwi kami ng Batangas. Kadaming bagahe. Ay inihatid kami ng sasakyan Itang yan. Nagbibigay ng aking kabiyak ng panggas. Lang ganin niyo ay mahal ang gas. Ay hindi pa tinanggap Kita ninyo. Ako, Lord, wala po kami sasakyan. Nakakainggit na sila. Hindi ako mainggit. Bakit? May favor ang Diyos. Hello, mga kapatid? Salamat. Ako'y nagkaroon ng 4 na sasakyan. Puro bike. 3 na lang. 3 na ipagbili na. Hallelujah. May sasakyan o wala, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, walang sasakyan, lagi tayong nasa tabi. At hindi nakakahuli ng sasakyan at mga karangyaan. Ang pabor ng Diyos, pakinggan ninyo, may sasakyan o wala, may karangyaan man sa mundo o wala, mga kapatid. Pakinggan nyo, ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan. May ebidensya ang tunay na pagtatalaga. Hindi mo basta mapaniwala si Lord, Lord, sa iyo ng aking buhay. Lord, itinatalaga ko ang buhay. Baka dito sa araw ng linggo, mahal na mahal kita, Panginoon. Ganda. May pagtalong pa. Mahal na mahal. Ganyan pa Ganyan pa Talagang mahal na mahal. Di kita ipagpapalit. Nakaw ay nung lumabas. Kasama ng kaibigan. May nakakakita ba't narito ka? Ba't narito ka din? Wala. Bakit? Hanggang dito lang ba ang iyong pagtatalaga? Paglabas mo, nagbabago na.
Si Lord ba naiwanan dito? Abay, hindi. Saan man tayo naroroon, ang buhay na ito, isurrender sa Kanya. Bilang hamon, tunay ba na nakatalaga sa Diyos ang ating buhay? Nalulugod ba siya sa ating iniisip, sa ating ginagawa? Hindi po pagsunod sa kautusan. Lord, ginagawa ko to dahil gusto kitang mapapurihan. Napaparangalan ang Diyos sa handog na buhay na si Kristo ang napaparangalan. Kaya tayo naging karapat-dapat ay dahil kay Kristo. Kaya kung ihahandog mo ang iyong buhay, hindi pagmamalaki, Lord, ginagawa ko ginagawa ko ito, dapat lamang ako iyo ang purihin dahil ginagawa ko No. Kapag itinalaga mo ang iyong buhay, ito ay bunga ng iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil kaya lamang naging karapat-dapat ang buhay mo ay dahil kay Kristo. Kaya pag itinalaga mo ang iyong mga gagawin, alalahanin mo, lahat ng yan ay dahil kay Kristo. Tayo po'y tumayo. Awitin natin yung banal mong tahanan. Hallelujah. Sa buwan na ito at sa mga buwan pa na darating, sabi ng Bible, hindi na siya sa templo na ginawa ng tao tumatahan. Ang sabi, ang templo niya ay kayo. Ang templo niya ay ikaw. Ikaw ang tahanan ng kanyang presensya. Hindi ka malulugi pag ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo. Sa mata ng mundo, lugi ka. Pero mas maigi na sa mata ng Diyos, pinagpala ka. Kung ang buhay na ito ibinigay mo sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod, sa mga bagay na di kaaya-aya, kung ang katawang ito nagamit sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. And let Him alone be exalted in my life, in your life. Mamamangha ka sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Magpapakahayag siya at mararanasan mo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan dahil sa Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisan ang puso ko. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong pagkasamagsimba. Kaluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka ngayon at kay loobin mo na siya ba ang napaparangalan sa iyong buhay? Siya ba ang napaparangalan
napaparangalan sa iyong isipan? Siya ba ang napaparangalan sa iyong pagpapasya? Siya ba ang napaparangalan sa iyong mga ginagawa? Ito ang panahon. Ialay mo ang iyong buhay sa Diyos. Dahil sa Kanyang kagandahang loob, nais niya na ikaw ay pagpalain. Nais niyang iparana sa iyo ang mga bagay na kahanga-hanga. At mangyayari lamang ito if you will surrender your life to Jesus. Right now, if you surrender your life to the Lord, you will never be the same again. Gagawa siya, lilikha siya ng mga kamangha-mangha at dakilang bagay, karanasan sa iyong buhay. Sinisigurado ko sa iyo, you will never be the same again. Kapag si Jesus ang nanguna, kapag si Jesus ang nanahan, kapag si Jesus ang naghari sa iyong puso. Hallelujah. Kapag sinta, hayaan na ikaw ay maging tahanan ng Kanyang presensya. Hayaan na ikaw ay panahnan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon at kailanman maghari ka. Hari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ialay natin ang ating sarili sa Panginoon. Hallelujah. Kung merong kasalanan na dapat talikuran, ito yung panahon. Pagsisihan ang lahat ng ito. Talikuran ang lahat ng ito. Baguhin ang ating isipan. At ngayon, ihandog mo ang iyong buhay sa Panginoon. Nakakapagod kapag ka ang buhay ay ginamit mo sa kasalanan, ginamit mo sa laman. Mapapagod ka. Matatakot ka. Mawawalan ka ng kasiguruhan. Mawawalan ka ng kapayapaan. Pero iba, kapag ka fully isinurrender mo ang iyong buhay sa Panginoon, bibigyan ka ng bagong pananaw, bagong kalakasan, kapayapaan at kagalakang hindi masayod. Huwag kang padaya sa kaaway. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil nais ng Panginoon, pagpalaing ka higit sa ino-offer ng mundo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Surrender your life to Jesus right now. Magpakababa tayo sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong kaawaan. Salamat po sa iyo pong kabutihan. Sa iyong pag-ibig na hindi kayang maunawa. Salamat po sa inyong unconditional love. Salamat po sa iyo pong katapatan, sa inyong kabutihan, sa lahat na mabubuting bagay na ipinaranas mo po sa amin. Hindi kayang bayaran, hindi kayang tapatan ng anumang pwede naming gawin. Hindi kayang tapatan ng pwede naming ibigay. Ibinigay mo ng libre. Ibinigay mo ng walang bayad. Ibinigay mo ayon sa inyong kagandahang loob. Kaya naman sa oras na ito, sa lugar na ito, sa kalagitnaan naming ito, walang iba kaming itinataas. Wala kaming ibang pinapupurihan, kundi ang nag-iisa naming tagapagligtas. Ang pangalang higit sa kanino mang pangalan, na sa kanyang pangalan lahat ng tuhod ay luluhod, sa langit, sa lupa at sa ibabaw ng lupa. At ang kanyang pangalan ay si Jesucristong taga Nazaret, ang buhay na anak ng Diyos. Hallelujah! Ang aming Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw, umakyat sa langit at nangakong muling magbabalik. Siya nagbigay ng assurance ng salvation. Siya nagbigay ng assurance ng aming mapalad na pag-asa.
Siya nagbigay sa amin ng panibagong buhay, ng espiritual na buhay, ng buhay na walang hanggan. Salamat po, O aming Panginoong Jesus. Karapat-dapat ka ng aming pinakamabuting paglilingkod. Hindi tira-tirang lakas, hindi tira-tirang panahon, pinakamabuting panahon, pinakamabuting lakas. Una ay ikaw, O Diyos, dahil inuna mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat. Ako po'y naniniwala kung ito po'y ipinaranas mo sa iyong mga lingkod, ang inyong masaganang kagandahang loob, hindi po napipilitang pagsunod, hindi po napipilitan na pagpapasalamat, hindi po napipilitan na paglilingkod ang iaalay, kundi may kagalakan, voluntaryong may kasiyahan na pagpupuri, pagpapasalamat sa aming dakila at makapangyarihang Diyos. Masaya po namin kayong sasambahin, masaya po namin kayong pupurihin, masaya po namin kayong dadakilain sa lugar na ito. Aming Panginoong Jesus, itanghal ka. Is God's perspective. Ang kailangan namin ay ang iyong pananaw. Baguhin mo po ang aming isipan. Maging ayon palagi sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Ama. Nalulugod ka, nagiging mabangong samyo ang aming mga paglilingkod dahil ang buhay namin ay nakatalaga, nakaalay para sa iyo lamang. Hindi para kanino man, hindi para sa mundo, kundi para sa iyo lamang. Sa iyong kalwalhatian, sa inyong kaluguran, sa inyong kasiyahan, purihin ka. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagtalaga ng buhay kay Kristo ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na.